Mga kapatid, ang homilya po ngayong araw ng linggo pong ito ay hango po sa babasahin kong ito. Marcos, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 39. Sa harapan ni Pilato, kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Ikaw na ang may sabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo." Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Paskwa, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barrabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang naguudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barrabas ang hilinging palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako siya sa krus," sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Hinamak ng mga kawal si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, siya'y hinubaran nila ng balabal na kulay ube. Sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin, puok ng bungo. Siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ng kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, "Ang hari ng mga Hudyo." May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "O ano,
Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, inligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay niyang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.